So mga ka-DIY, so ito na po yung update, bagong update sa ating Bluetooth speaker na kung nakikita niyo ang previous video, itong battery pack na ito dito, yung 12 volt ay wala pang BMS. So ngayon, nilagyan na natin ng BMS. So ipapakita ko sa inyo sa screen, ipa-flash ko kung paano i-set up o install yung BMS na klaseng BMS na to. So magulo na ang wire dito mga ka-DIY. So tingnan niyo lang sa screen, ipa-flash ko kung paano niyo i-set up. So ulitin ko lang, dalawang battery pack na ito ang dito meron tayo. Hindi yan isa. Iba dito, ibang battery dito. So dito, yung sinasabi ko, yun no. Sina-charge ko. So mayroon tayong charging tester. So full charge na siya. So gamit natin ang TP5000 na charging module. So ang output niya ay 4.2. So 4.2 ito na battery mga ka-DIY. So 6 na piraso na nakaparallel. So dumaan siya siyempre sa ating BMS na 1S. 1S lang ang configuration nito. Kahit 6 na yan, 6 na battery yan, nakaparallel lang naman. So 1S BMS pa rin yan ang gagamitin. So mula sa BMS, output niya, itong positive na to, yan, at sa negative na to, ay pumunta dito sa charging module na ito. Dahil booster po ito eh. So from 4.2 volts na out, galing dito sa ating battery, ibuboost niya ng 12 volts. So dito naman ang output sa 12 volt. So from 12 volt, in natin dito. So nakita niyo may in, negative at saka positive. Diba? So yan ang nagsusupply. Ang supply dito na out na 12 volt ay ginawa nating charging din sa kanyang kalawang battery pack na 12 volt. Kasi 12 volt ang kailangan dito eh. Ginaganito ko, ganito ang setup ko kasi experimental ko lang ito mga ka-DIY ha. Kung gagawa kayo ng ganito, maraming klaseng 3S na BMS, maraming klaseng 1S na BMS. So ito ang ginamit ko kasi ito ang merong available ako na BMS. So magkakaiba talaga ang setup. Depende yan sa BMS. Ito, iba din dito. So from dito, 12 volt, out yan, 12 volt. Binost niya dito sa from 4.2 na galing dito sa ating unang pack o battery pack na 4.2 volts parallel. So binuboost niya, 12 volts ang labas niya dito. Pagdating to, ini-in natin sa kanyang BMS. So kung nakikita nyo dyan sa screen, kung paano i-install to. Ito 0 volts, may 4.2, may 8.4 volts, at ito naman ang 12.6. So, dito ako kumuha ng out papuntang supply dito sa ating board. Okay, kung i-on natin, yun. Yan, nag-on na siya. Yan. Yan. Dito tayo kumuha ng positive. Itong pulang wire na ito. Yan. Ito. Pulang wire na yan. Pulang wire na yan. Ito, sundan nyo lang. Papunta dito sa switch. Meron natin yung switch. Tapos, paglabas niya, papunta na doon sa board. So, negative, diretso na sa board. Dito. Sa paa. Kinito to. Tinabunan ko na. Tinandim ko na kasi. Ito po yung external power supply niya dito. Yung negative at saka positive doon sa ilalim. Doon ko tinatap yung supply mula dito sa ating 12 volt na battery. So, yan lang mga ka-DIY. So itong yellow naman na wire ay dito to yan sa ating battery indicator. Na-functional na siya. Yan. Naka-on pa siya. Yan. So malalaman natin kung puno pa o ilang presento na lang ang natitira sa battery. Dito ko yan nilagay sa 12 volt. Hindi ko nilagyan yung ating 4.2 volts or 3.7. So dyan ko na nilagay yan. Positive yung yellow at saka yung nasa lalim ito, yun ang negative. Dito na ako nagkumuha ng sa 0 volts. Negative yan. 0 volts tapos 12. Ang supply naman papuntang board ay dito ko rin kinuha. 12.6 volts and 0 volts. Negative dito, positive dito. Kasi series to eh. 6 na piraso na naka-series. 2P and 3S. So, ang nag-supply niya dito, magiging charging niya dito ay mula dito galing sa output na binost ng charging module ito. So 12 volt po yan. 12.6 volts yung out niya. At ginawa natin siyang pang-charge din dito sa battery nito. Okay, yan lang mga ka-DIY. So functional na po ito. Ating Bluetooth speaker, tumutunog na to eh. Ito na yung panghuli nating kinabit, yung battery management system o BMS dito sa ating series na 6 na piraso. Okay. So yun lang mga ka-DIY. So simbolan natin ulit ito. Ano na natin itong speaker. So ito naman ang speaker. Yan. So dito naman sa Twitter, wala itong diretso lang to. So nilagyan ko na siya ng 5 watts na resistor. Tapos sa kabila naman sa positive, kahit magkabaliktad to, okay lang. Kahit yung resistor doon na malagay sa kabilang bahagi sa negative at saka ito, pwede silang magkabaliktad. Lagyan natin ng filter capacitor. Ang speaker talaga, pang Twitter talaga ito. Okay. Ito ay 2.2 microfarad. So bakit ginalagyan ko nito? Nilagyan ko to para mas malinis yung
buga ng Twitter. Mas malinis siya at mas mas pino. At protection din ito mga ka-DIY in case na magpo-full volume ka talaga sagad. Hindi masisira yung Twitter. Okay, yun lang mga ka-DIY. So ibabalik na natin to mga ka-DIY. Ito magulo na yung mga wirings natin. Inayaan ko yan na sobra-sobra para in case na tatanggalin kitong board. Ito tatanggalin ko to. Paglabas dito, huhugutin siya dito sa gilid sa kanyang kaha ay hindi po alanganin. Meron siyang mga allowance na wire para mahugot natin in case na meron tayong gagalawin dyan. Okay, saya merong nag-comment sa ating video na ano daw, pwede ba daw na gagamitin itong AC. Meron siyang AC dito mga ka-DIY. Diretso yan sa saksakan. Meron siyang kasamang cord dito. Ito, tinabunan ko na yung 12 volt na para hindi na siya gagamitin. Dito lang. May nagtanong na kung pwede ba daw gamitin dito. Hindi ba daw masisira ang battery sa charge. Hindi po. Kasi sinubukan ko itong i-test. Sinasakan ko dito tapos tinetest ko dito sa kanyang 12 volt na supply. Kasi ang supply dito sa external ay 12 to 24 volts. Tapos nung sinubukan ko itong isaksak, tapos tinest ko sa ilalim, meron siyang 26 volts dito mga ka-DIY. 26 volts ang papasok niya dito sa linya dito. So hindi po pwedeng gagamitin to. Hindi po pwedeng gamitin kasi yung battery natin ay only 12 volts. Masisira yung battery or itong BMS kapag nasupplyan siya ng higher voltage. Kasi 26 volts ang supply dito kapag gagamitin mo to. Itong AC. 26 volts yan. 26 volts ang papasok dito. Ang ginamit niya is 12 volts. Kaya hindi pwedeng gamitin. Ito ay iko-condemn or tatabunan na natin. Kasi dito na tayo sa charge. 12 volt. Yung ating 12 volt charger, pwede naman natin isaksak dito sa ating 20. So hindi natin gagamitin ito mga kaya itong AC. Kasi masisira. Pag papasok ang charge ng battery dito, 26 volts, posibleng masira yung BMS at saka itong battery natin. So yun lang mga ka-DIY. Sa mga nagtanong, hindi po pwede